Magluluto naman tayo ngayon mga kuys ng ginisang munggo. Lalagyan natin ng sobrang daming daon ng ampalaya mga kuys kasi nakabili kami kahapon doon sa naglalako. Ang mura, isang tali, 20 pesos, ang dami na, bumili akong 3. Tapos ang gagamitin natin karne dyan, pata ng baboy. Tapos hugasan lang natin itong munggong. Ang nabili ko dito ng munggo yung tawag nila labo. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba niya dun sa makinis na munggo, para malino, malinis na siya dito sa labo. Pero sabi nila mas masarap daw itong labo. Tapos yan, sa labas na natin siya lulutuin kasi talagang medyo mahaba-habang palambutin ang gagawin natin dyan kasi matigas yung pata, tapos yung munggo, ganun din. Yung gusto ko sa munggo talagang malambot na malambot, yung durog na durog siya eh. Kasi ito naghiwa tayo ng sibuyas sa puti dito, naghiwa na rin tayo ng bawang, tapos gagamit tayo dito ng maraming kamatis mga kuys. Kasi pag maraming kamatis, mas masarap sa munggo. Tapos gigisahin mo lang siya ng talagang gisang-gisa para hindi rin mapanis agad. Kasi pagka niluto mo yung kamatis ng saglitan lang, madaling mapanis mga kuys. Kaya ang technique talaga dyan, lulutuin mo ng maigi yung kamatis yan. Tapos ito magigisa na tayo dito. Unahin na natin tong bawang, tapos sunod na rin natin tong sibuyas na puti. Yan, tapos gigisahin lang natin ng medyo tostahin natin ng konti siya, tapos sunod na natin kamatis. Yan. Yung kamatis talaga gigisahin talaga natin ng matagalan to talaga hanggang madurog siya. Mas masarap yun mga kuys. Talagang lalasa yung asim tamis niya dun sa munggo. Solid talaga. Kasi ako yung magmunggo pag walang kamatis eh, parang ang laki ng kulang niya pagka walang kamatis mga kuys. Yan. Tapos naglagay na rin tayo ng asin tsaka paminta. Tapos habang nag-aantay tayo dun sa palambutin natin, ito hinimay ko na yung daon ng palaya. Mas solid nga to kasi minsan pag nakakabili ako ng daon ng palaya, may kasama siyang maliliit na bunga. Ito wala. Pero okay lang kasi talagang sariwang-sariwa tsaka saktuhan lang talaga yung laki ng dahon. Hindi naman sobrang yung matanda na yung dahon. Kaya goods na goods mga kuys na nabili natin dong daon ng palaya. Solid mga kuys kasi sariwa talaga. Ang dami kong naisip na lulutuin sana dun sa daon ng palaya yun. Sabi nila pwede daw gataan daw yun. Tapos yun, gigisa mo sa sardinas, solid na yun mga kuys, diba? Kaya nagtira ako eh, isang tali hindi ko sinama, 2 tali lang yung ginamit ko dito para bukas. Subukan ko, lagyan ko lang ng sardinas, solve na yung mga kuys. Tapos may tuyo kang partner, panalo-panalo ng almusal mo nun mga kuys. Tapos nung durug na yung kamatis mga kuys, nilagyan na natin dyan sa munggo na pinapalambot natin. Kasi medyo goods na rin talaga yung lambot ng munggo tsaka pata. Tapos naglagay na rin tayo ng organic shrimp cubes at asin. Ako ang gusto ko talaga sa munggo, yung hindi talaga masyadong malapot na malapot, yung parang soup siya. Yung masabaw-sabaw kasi ang sarap nun sa kanin, tapos papartner naman ng isda. Tapos yan, tinulungan na ako nila Kuya Bitoy, Jester, tsaka si Papa dun sa ating pag-imay sa daon ng palaya. Tapos naglagay tayo dito ng konting gata. Kakang gata na nilagay natin dyan. Try nyo din maglagay kuys ng gata, pero alam ko marami namang gumagawa sa atin ng ganyan na naglalagay sa munggo ng gata yan. Naglagay na rin tayo ng chicharon baboy dyan mga kuys, hindi na natin dinurog. Sobrang sarap na ito mga kuys, try nyo. Tapos yan mga kuys, lagay na natin dyan yung maraming daon ng ampalaya natin. Sobrang sarap yan mga kuys. Sa munggo naman wala namang standard kung anong ilalagay mo. Kahit anong gulay pwede ilagay. May naglalagay nga kalabasa, pwede maglagay ng saluyot, okra, talong. Kasi kumbaga yung munggo na yun walang standard yan. May iba nga naglalagay pa ng sotanghon dito mga kuys, tsaka manok yan. Sa munggo, kung ano yung gusto nyong ilagay nyo mga kuys yan. Nakaluto na naman tayo ngayon kuys ng simpleng ginisang munggo na may gata. Salamat mga kuys.